Mahalaga ang Avdiivka hindi dahil sa taglay nito, kundi sa kinalalagyan nito. Matatagpuan sa hilaga ng Donetsk, ang lungsod ay nasa gitna. Ang hilagang daan papunta sa rehiyonal na sentro ay kontrolado na ng puwersang suportado ng Russia. Mula 2014 at kalaunan ay inangkin ng Moscow sa pamamagitan ng aneksasyon. Habang nananatili sa kamay ng mga Ukrainian ang Avdiivka, hindi nagkakaroon ng kakayahan ang mga puwersang Ruso na ituring ang lungsod ng Donetsk at mga paligid nito bilang isang ligtas na likurang lugar. Naabot ng artilerya ng Ukraine ang mga ruta ng lohistika, imbakan ng bala at konsentrasyon ng tropa. Habang ang mga pagpapalipad ng drone mula sa Avdiivka ay nagpapanatili ng tuloy-tuloy na pagmamanman sa mga galaw na sana ay nais itago ng mga tagaplano ng Ruso sa usaping militar. Kaya naman, ang Avdiivka ay naging tinik na nakabaon hindi sa harap ng linya, kundi sa inaakalang likurang bahagi nito. At kalaunan, naging hindi na matiis ng pamunuan ng Ruso ang pag-iral nito. Hindi biglang lumitaw ang ganitong dinamika noong 2023. Ito ay bunga ng halos isang dekada ng hindi natatapos na digmaan sa silangang Ukraine, kung saan ang Avdiivka ay nagbago mula sa isang payak na industrial na bayan tungo sa isang pinatibay na tangway, na ang patuloy na paglaban ay nagdulot ng permanenteng operasyonal na gastos sa Russia. Hindi tulad ng mga lungsod na biglang nadamay sa malawakang pananakop noong 2022. Ang Avdiivka ay nabuhay sa ilalim ng putukan simula pa noong 2014 at ang matagal na pagkakalantad na iyon ay humubog sa parehong lungsod at sa mga puwersang nagtatanggol dito. Ang pagkubkob na naganap mula Oktubre 2023 hanggang Pebrero 2020 ay hindi basta-bastang paglala, kundi ang huling pagpapakita ng isang sigalot na matagal nang tinataglay. Kaya, samahan ninyo kami habang sinusuri natin ang labanan sa Avdiivka. Maligayang pagdating sa digmaan ng mundo. Nang sumiklab ang armadong labanan sa rehiyon ng Donbas sa Ukraine noong 2014 kasunod ng pag-aneksa ng Russia sa Crimea, ang Avdiivka ay agad na napalapit sa linya ng labanan. Ang Donetsk ay napasakamay ng mga separatistang suportado ng Russia, habang ang Avdiivka ay nanatili sa ilalim ng autoridad ng Ukraine, na lumikha ng isang hangganan na hindi kailanman tunay na naging matatag. Magulo at pabago-bago ang mga unang labanan, ngunit matapos ang mga kasunduan sa Minsk, naging permanenteng contact zone ang Avdiivka. Lantad sa artileriya, putukan, aktibidad ng mga sniper at mga pagsubok na pag-atake. Sa panahong ito, inilatag ang pundasyon ng magiging paglaban ng Avdiivka sa hinaharap. Unti-unting ginawang isang malalim na sistema ng depensa ng mga puwersang Ukrainyano ang lungsod, imbes na isang linya lang ng paglaban. Pinalawak ang mga trinsera sa karatig bukirin at industrial na zona at pinatibay ang mga posisyon ng konkreto. Ang mga silungan ay dinisenyo hindi lang laban sa shrapnel, kundi para rin mabuhay ang tropa sa matagalang pambobomba at makabalik sa labanan. At pinakamahalaga, ang mga fallback line ay itinayo sa malinaw na pag-aakalang mawawala ring kalaunan ang mga unahang posisyon at na mas mainam ang maayos na pag-atras sa ilalim ng putukan kaysa sa tuluyang pagkalipol. Ang Avdiivka Coke at Chemical Plant ay naging sentro ng estrukturang depensibo na ito. Isa sa pinakamalalaking pasilidad pang-industriya sa Europa, binubuo ang plantang ito ng malalaking reinforced concrete na estruktura, makakapal na pader, at panloob na network ng service tunnel at koridor na dinisenyo para kayanin ang mga aksidenteng pang-industriya. Napatunayan ang tibay nito sa ilalim ng artilyeriya. Sa pagdaan ng panahon, ginawa ng puwersang Ukrainyano ang planta bilang matibay na posisyon at sentro ng lohistika, kaya nagagamit nila ito para sa lihim na galaw at bilang silungan sa matinding pambobomba.
Pagsapit ng panahon na inilunsad ng Russia ang kanilang malawakang pananakop noong Pebrero 2020, hindi na basta-basta bayan lang ang Avdiivka na may mga sundalo. Isa na itong kuta na hinubog ng mga taon ng pag-aangkop, pagsubok at pakikipag-survive. Ang mga unang buwan ng malawakang pananakop ng Russia noong 2022 ay tinampukan ng mabilis na pag-usad, magulong labanan, at matitinding pagbabago ng sitwasyon sa ibang bahagi ng Ukraine. Hindi bumagsak ang Avdiivka sa panimulang yugto na ito. Tinangkang gipitin ng mga puwersa ng Russia ang sektor ng Donetsk. Ngunit hindi nila napaalis ang mga tagapagtanggol ng Ukraine sa lungsod. Habang naging matatag ang harapan noong huling bahagi ng 2022 at papasok ng 2023, nanatiling hawak ng Ukraine ang Avdiivka bilang isang nakausling bahagi sa teritoryong kontrolado ng Russia. Ngunit nagkaroon ito ng epekto. Tuloy ang pag-atake ng artilleriya ng Ukraine sa operasyon ng Russia sa paligid ng Donetsk. Habang ang mismong pag-iral ng lungsod ay sumisira sa kwento ng kontrol ng Moscow, kalaunan ay lalo pang nakita ng pamunuan ng Russia ang Avdiivka bilang isang panganib sa militar at isang kahihiyan sa politika. Ipinakita ng iba pang opensiba, lalo na sa paligid ng Bakhmut, na handang tanggapin ng Russia ang napakalaking bilang ng mga nasawi para lang makamit ang limitadong mga layunin. At pagsapit ng kalagitnaan ng 2023, lumitaw na ang Avdiivka bilang susunod na ganoong layunin. Hindi dahil nangangako ito ng tagumpay, kundi dahil ang hindi pagkuha nito ay nagdudulot ng tuloy-tuloy na operational na pasanin. Ang paghahanda para sa isang pag-atake ay unti-unti at sinadya. Nag-ipon ng mga bala ng artilleriya ang mga puwersang Ruso. Inilipat ang kanilang mga unit at pinag-aralan ang mga pattern ng depensa ng mga Ukrainyano. Walang inaasahang mabilis na pagbagsak. Ang plano ay buwagin ang nakausling bahagi sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pagkapagod, pag-ikot, presyon at sistematikong pagwasak ng kanilang malalim na depensa. Ang pisikal na ayos ng Avdiivka ang humubog sa bawat aspeto ng paparating na labanan. Ang hilagang bahagi ay pinamumunuan ng planta ng Koch na dahil sa laki ng industriya nito ay naging matibay laban sa karaniwang pambobomba. Sa timog at silangan ng planta, naroroon ang mga tirahan na binubuo ng mga apartment block mula pa noong panahon ng Soviet na pinaghalu-halong may mga bodega, tambak ng riles, bunton ng latak at mga guho ng industriya. Kakaunti ang bukas na lupa sa gitna ng mga ito at kadalasang natatamaan na ng artilleriya. Para sa mga puwersang may armor, napakahirap ng ganitong kapaligiran. Ang mga kalsada at mga daanan ay nagtutulak sa mga sasakyan sa makikitid na koridor kung saan madaling magamit ang mga mina, anti-tank guided missiles at artilleriya na may malakas na pinsala. Delikado rin ang infantry assault dahil kailangan nilang gumalaw sa guho habang laging binabantayan ng mga drone. Sinadya ng mga tagapagtanggol ng Ukraine na samantalahin ang mga katangiang ito. Ang depensa ay may maraming posisyon sa unahan para saluhin ang unang atake at magdulot ng kaswalti, habang ang pangalawang linya ay nagbibigay ng lalim. Naglatag sila ng mga minahan upang pabagalin ang pag-usad at kontrolin ang galaw. Ang artilleriya ay nakaabang na sa mga posibleng daanan ng kalaban. Ang layunin dito ay hindi upang pigilan ang bawat paglusot, kundi upang tiyakin na bawat pag-usad ng kalaban ay may kapalit na labis na pagkalugi. Nagsimula ang opensiba ng Rusya noong unang bahagi ng Oktubre 2023 sa pamamagitan ng magkakasabay na pag-atake sa hilaga at timog na bahagi ng Avdiivka. Kasama sa mga puwersang umatake ang mga unit mula sa ika-2 at ika-41 pinagsamang sandatahang hukbo, pati na rin ang mga unit ng unang Army Corps ng Donetsk People's Republic, na pinalakas pa ng mga mobilisadong impanterya at mga storm detachment. Kasama sa mga armored asset ang T-70 2B3 at T-70 pangunahing tangke ng labanan, BMP-2 at BMP-3 sa sakyang pandigma ng impanterya at MTLB carrier.
suportado ng malalakas na artilleriya, ang mga tagapagtanggol ng Ukraine ay pinangungunahan ng ika-110 at 10 mekanisadong brigada na sinusuportahan ng mga unit ng artilleriya at mga umiikot na pormasyon na matagal nang pamilyar sa lugar. Mula sa simula, naging matindi ang labanan. Sumulong ang mga mekanisadong kolum ng Russia, suportado ng matinding artilleriya, papunta sa mga riles ng tren at industrial na zona na kontrol sa pasok ng lungsod. Nadaanan nila ang malalaking minahan at mga lugar na nakatakda ng wasakin. Sabay-sabay na winasak o pinawalang kilos ang mga nakabaluting sasakyan, kaya napilitang bumaba at sumulong nang naglalakad ang mga sundalo sa gitna ng putok. Dumami agad ang mga nasawi at nasugatan noong kalagitnaan ng Oktubre. Madalas ipahayag ng pangkalahatang kawani ng Ukraine na umaabot sa ilang daang Ruso ang namamatay o nasusugatan bawat araw tuwing kasagsagan ng mga pag-atake. Bagamat hindi masusing mapapatunayan ng mag-isa ang mga bilang na ito, kinumpirma ng mga pagtatasa ng intelihensya, ng kanluran at ng mga bukas na mapagkukunan ng pagsusuri sa mga nawalang kagamitan na matindi ang pagkalugi ng mga Ruso. Maraming armored na sasakyan ang nawasak sa unang linggo ng labanan. At madalas sa parehong mga limitadong lugar na nagpapahiwatig ng paulit-ulit na pagtatangkang itulak ang pag-usad sa parehong mga direksyon. Sa kabila ng pagkalugi, hindi tumigil ang command ng Russia sa opensiba. Sa halip, inangkop nila ang taktika, tanda ng pagtanggap nila sa pagkalugi kapalit ng pag-usad. Nang mabigo ang mga mekanisadong pag-atake na makapagbigay ng tagumpay, nagsimulang magbago ang mga taktika ng Russia patungo sa mga opensibang nakasentro sa infantry na sinusuportahan ng napakalakas na firepower. Nagtagal ang pambobomba ng artilleriya, saka sumulong ang maliliit na grupong umaatake matapos ang ilang oras. Sinusuri ang trintsera at wasak na gusali. Unti-unti, naging karaniwan ang drone reconnaissance na tumutulong sa artilleriya mag-adjust ng putok sa totoong oras at mas pinapanganib ang galaw ng mga Ukrainyano. Ang yugtong ito ng labanan ay tinukoy ng paulit-ulit na pag-atake. Inaatake, napapaatras, nagre-regroup, at pagkatapos ay umaatake ulit. Ang bawat pag-atake ay layong makamit ang maliliit na tagumpay kaysa isang malaking tagumpay para sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Epektibo pa rin ang depensa nila, pero tumataas ang gastos ng pagpapanatili sa bawat posisyon. Lalong humirap ang paglilikas ng sugatan habang minomonitor ng mga drone ang galaw sa supply routes. Mas matagal mailikas ang sugatang sundalo, kaya dumarami ang namamatay kahit napapanatili ang mga posisyon. Pagsapit ng Nobyembre, pinalala ng mga puwersang Ruso ang paggamit nila ng mga glide bomb na inihuhulog mula sa mga eroplanong lumilipad sa labas ng abot ng mga sistemang panlaban sa himpapawid ng Ukraine. Ang mga pampasabog na ito ay may dalang malalaking ulo ng bomba na kayang pabagsakin ang mga pinatibay na estruktura. Ang mga bahagi ng planta ni Kots na tumagal ng ilang buwang pambobomba ay ngayon ay nasira o tuluyang nawasak. Napilitan ang mga unit ng Ukranya na iwanan ang mga dating ligtas na posisyon, kaya lumiit ang kanilang depensibong saklaw. Ang pag-uulat ng mga nasawi sa panahong ito ay patuloy na naglalarawan ng mga pagkalugi ng Rusya na umaabot sa daan-daan bawat araw sa gitna ng matinding labanan. Tinataya ng mga kanluraning analista na malaki na ang kabuuang kaswalti ng Rusya sa sektor ng Avdiivka pagsapit ng huling bahagi ng Nobyembre, habang ang mga pagkalugi ng Ukranya, bagaman mas mababa, ay nagpapakita ng tumataas na panganib sa paglikas at muling pagsuplay sa ilalim ng patuloy na pagmamanman. Pagsapit ng Disyembre 2020, pumasok na sa bagong yugto ang labanan, kung saan ang pagpapanatili mismo ang naging pangunahing larangan ng labanan. Lalong nagtuon ang mga puwersang Ruso sa paglalagay ng mga ruta ng supply ng Ukranya sa ilalim ng putok sa halip na isara ang isang perpektong pag-ikot. Ang tuloy-tuloy na pagmamanman ng drone ay ginawang nakamamatay ang mga kalsada. Bumagal ang galaw, lumiit ang mga pagkakataon para sa paglikas, at naging pabugso-bugso ang pagdating ng mga bala. Nagagawa pa ring pigilan ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang pag-atake, pero lumiit na ang puwang para magkamali. Bawat pag-atras mula sa unahan
ay dapat pag-isipang mabuti, hindi lang sa taktika kundi pati sa logistika. Ang delay sa paglikas ng mga sugatan ay nagresulta sa mas maraming namatay at sobrang pagod. Habang buo ang depensa, sinusubok ang tibay nito hindi sa pagbagsak sa unahan, kundi sa unti-unting pagkaubos sa likod. Pagsapit ng Disyembre, tinukoy ng intelihensya ng kanluran ang opensiba sa Avdiivka bilang isa sa pinakamahal na operasyon ng Russia sa digmaan, na may mga kaswalti na umaabot sa 10,000 parehong napatay at nasugatan. Patuloy na hawak ng Ukraine ang lungsod, pero dahan-dahan nang nawawala ang mga kondisyong pumayag dito sa loob ng maraming taon. Ang Enero 2020 ay hindi nagsimula sa isang dramatikong pagbagsak ng mga linya ng Ukraine sa paligid ng Avdiivka, kundi sa isang mas mapanganib at hindi gaanong nakikita. Dahil ang balanse sa pagitan ng pagpapanatili ng teritoryo at pagpapanatili ng kanilang puwersa ay nagsimulang lumipat ng husto sa huli, pumasok ang mga puwersang Ruso sa bagong taon na tinanggap na hindi basta-basta mababawi ang Avdiivka. At ang tagumpay ay nakasalalay sa pagpiga sa depensa ng Ukraine hanggang sa hindi na kayang suplayan o ilikas ang lungsod nang hindi masyadong malaki ang gastos. Ang luhika ng operasyon ay hindi na nakatuon sa pagsakop ng mga bahagi ng teritoryo, kundi sa paggawa ng paggalaw ng mga Ukrainian sa loob ng lungsod na mas mapanganib. Sa gayon, ang heometriya ng depensa ay nagiging kahinaan imbes na kalamangan. Sabay na tumaas ang presyo ng mga Ruso sa hilaga at timog na bahagi, na may partikular na diin sa mga posisyon na tanaw ang natitirang mga ruta ng supply. Ang layunin ay hindi upang magsara ng isang malinis na pag-ikot, kundi upang magtatag ng tuloy-tuloy na kontrol sa putok sa mga kalsada at daanan na inaasahan ng mga unit ng Ukranya para magpalit ng tropa, maglipat ng bala at mailikas ang kanilang mga sugatan sa isang labanan na puno ng mga drone. Epektibo lalo ang paraang ito dahil kapag ang isang ruta ay tuloy-tuloy ng minaman-manan, mabilis na naiaayos ang artilleriya at kahit pabugso-bugso lang ang mga atake ay sapat na para mabago ang kilos ng kalaban. Gumagalaw na lang ang mga sasakyan tuwing gabi. Mas mahahabang liko ang tinatahak at tumagal ang oras na kailangan para sa bawat resupply run na nagdulot ng labis na pagod at bumagal ang oras ng pagtugon. Sa loob ng Avdiivka, patuloy na lumalaban ng epektibo ang mga unit ng Ukranya, ngunit nagsimula ng mawalan ng kakayahang umangkop ang depensa. Maari pa ring mapanatili ang mga posisyon, ngunit lalong naging delikado ang paglipat-lipat sa pagitan ng mga ito. Ang mga unit na dati napapalitan ay napilitang manatili ng mas matagal sa ilalim ng putukan. Lalo pang bumagal ang paglikas ng mga sugatan, at ang pagkakaiba ng sugat na maaaring malunasan at ng nakamamatay ay lalong nakaasa kung maaari bang subukang ilikas ang sugatan. Hindi agad nagdulot ng pagbagsak ang pagbabagong ito, ngunit binago nito ang katangian ng labanan. Dahil ang pagkaubos ng puwersa ay hindi na lamang dulot ng direktang labanan, kundi pati na rin ng paghina ng kakayahang magpatuloy. Ang pinakamahalagang mga pangyayari noong Enero ay naganap sa timog na bahagi ng Avdiivka, kung saan nakamit ng mga puwersang Ruso ang sunod-sunod na taktikal na maliit ngunit operasyonal na mahalagang paglusot. Ang mga pagsulong na ito ay hindi nagdulot ng malalaking tagumpay gamit ang mga armored vehicles, kundi sa pamamagitan ng paglusot, pagpuwersa sa mga nakapirming posisyon at paggamit ng mga tagong daanan. Nalampasan ang ilan sa pinakamalalakas na fortifikasyon ng mga tagapagtanggol. Kapag nakapwesto na ang mga unit ng Ruso sa mga lugar na ito, nagagawa nilang banta ang mga panloob na daanan at napipilitan ang mga komandante ng Ukranya na ilipat ang kanilang mga yaman para hindi mahati ang kanilang depensa. Pangunahing katangian ng yugtong ito ang pagbawi ng matitibay na posisyong naging pundasyon ng depensa sa timog sa loob ng maraming taon. Mahalaga ang mga lokasyong ito hindi dahil sa kanilang simbolikong halaga, kundi dahil sila ang kumokontrol sa mga daanan at nagbibigay ng lalim
kapag bumagsak o iniwan ang mga ito. Dahil sa mabilis na pagbabago ng depensa, napilitan umatras ang mga unit ng Ukranya mula sa mga posisyong nanganganib maputol ang koneksyon. Ang naging resulta ay isang sunod-sunod na epekto kung saan ang paghawak sa isang posisyon ay nagpapataas ng panganib sa iba pa at napilitan ang mga komander na bigyang prioridad ang pagpapanatili ng kanilang puwersa kaysa sa paghawak ng bawat metro ng teritoryo. Dumami ang mga namatay at nasaktan ngayon. Madalas ilarawan ng mga ulat mula sa Ukraine na umaabot sa 700 hanggang mahigit 1,000 ang mga nasawi at nasugatan sa panig ng Russia bawat araw sa kasagsagan ng mga pag-atake, lalo na kapag agresibong sumulong ang mga sundalong Ruso upang samantalahin ang mga nakikitang butas sa depensa. Inilarawan ng mga pagtatasa ng Western Intelligence ang labanan sa Avdiivka bilang isa sa may pinakamaraming nasawi at nasugatan sa buong linya ng labanan noong Enero. Binanggit ang dami ng kaswalti ng Russia at ang patuloy na kagustuhan ng pamunuan nitong magpadala ng bagong unit sa kabila nito. Gayunpaman, tumaas din ang mga kaswalti ng Ukraine, lalo na tuwing lumilipat sila ng posisyon at sa mga pagtatangkang lumikas habang minamanmana ng mga drone, kahit na patuloy pa ring nakakapagdulot ng mas malaking kaswalti ang mga tagapagtanggol laban sa mga umaatake. Ang dahilan kung bakit naging napakahalaga ng Enero ay dahil sa naipong epekto ng Disyembre. Pagsapit ng bagong taon, nabawasan na ang lalim ng depensa ng Ukraine dahil sa mga pag-atake ng glide bomb na nagpatumba sa mga pinatatag na posisyon at nagpilit sa kanilang umatras mula sa mga lugar na dati namang kayang ipagtanggol. Sa ilalim ng pambobomba, ang mga kalsadang dati ay nagagamit pa kahit paminsan-minsan ay binobomba, ngayon ay palaging tinatarget. Mas kaunti na ang supply ng bala sa loob ng lungsod, mas mahaba ang oras ng paglikas, at mas limitado na ang kakayahan ng mga unit na magpahinga at magreorganisa. Ibig sabihin nito, hindi kailangang malaki ang mga pagsulong ng Russia noong Enero para maging epektibo. Bawat bagong posisyon ay nagpapalawak sa naaabot ng artilyeriya at mga drone. Bawat atras ay nagpapaliit ng distansya sa pagitan ng harapan at natitirang ruta ng supply. Ang depensa ay buo pa rin, ngunit ito ay nagiging marupok na. Dahil ang isang sistemang dinisenyo para ipagpalit ang teritoryo para sa oras ay umaasa sa kakayahang gumalaw at ang paggalaw ay lalo nang pinaparusahan. Pagsapit ng kalagitnaan ng Enero, ang mga komandante ng Ukranya ay humarap sa papaliit na mga opsyon. Ang patuloy na paghawak sa Avdiivka ay magdudulot ng dumaraming kaswalti, hindi lang dahil sa labanan, kundi pati na rin sa kawalan ng kakayahang mailikas ang kanilang mga sugatan at mapalitan ang mga pagod na unit. Gayunpaman, ang maagang pag-atras ay maaaring magbigay daan sa mga puwersa ng Rusya na magdeklara ng tagumpay at samantalahin ang kanilang momentum. Ang balanse sa pagitan ng mga panganib na ito ang magtatakda sa huling yugto ng labanan. Nagsimula ang Pebrero 2020 na may parehong pattern na nagtakda sa Enero, ngunit mas matindi at mas kaunti ang puwang para magkamali. Patuloy na sumugod ang mga puwersang Ruso sa iba't ibang direksyon, pinananatili ang presyon sa natitirang mga ruta ng supply at pinataas ang paggamit ng mga glide bomb na inihuhulog mula sa ere laban sa mga matitibay na posisyon. Ang epekto ng mga pag-ataking ito ay paunti-unti, hindi agad-agad na kamangha-mangha dahil bawat pagbagsak ay nagpapabawas sa mga lugar kung saan maaaring magtago, magpahinga o magpagaling ng sugatan ang mga unit ng Ukranya. Para sa mga tagapagtanggol ng Ukranya, ang problema ay hindi na kung kaya nilang pigilan ang pag-atake, kundi kung magagawa nila ito nang hindi maipit. Ang kontrol sa kalsada gamit ang putok ay nagdudulot ng di-tiyak na oras ng paglikas at kadalasang pagsasara tuwing araw. Ang mga sasakyang tumigil o nasiraan ay naging madaling puntiryahin. Lalong naglalakad na lang ang mga sundalo sa pagitan ng mga posisyon, kaya mas lantad sila at mas napapagod. Sa ganitong mga kondisyon, ang panganib ng pagkakabihag ay hindi nakadepende sa kumpletong pag-ikot ng mga kalaban, kundi
kung magagamit pa ba ang natitirang mga daanan. Sa ganitong sitwasyon, nagpasya ang command ng Ukraine na palakasin ang Avdiivka gamit ang isa sa kanilang pinakamagagaling na unit, ang ika-3 Assault Brigade. Ang pagpapadala ng tropa ay hindi para baliktarin ang sitwasyon o bawiin ang mga nawalang teritoryo, kundi para patatagin ang mga bumabagsak na sektor, pigilan ang mga pagsalakay, at higit sa lahat, protektahan ang mga ruta ng pag-atras. Kung di na talaga maiiwasan ang pag-atras. Sa bagong pakikidigma sa pagkubkob, madalas ipadala ang piling unit hindi para sakupin ang lungsod, kundi upang matiyak ang ligtas na pag-alis ng puwersa. Habang lumalalim ang Pebrero, napokus ang atensyon sa matitibay na posisyon sa timog na naging sandigan ng depensa ng Avdiivka mula 2014. Sa mga ito, ang pinatibay na kompleks na karaniwang tinatawag na Zenit ay may espesyal na kahalagahan dahil matagal nitong napigilan ang mga puwersang Ruso na makalapit ng direkta mula sa timog. Pagsapit ng kalagitnaan ng Pebrero, naging sagabal na ang dating lakas ng posisyon dahil pinipilit ng mga puwersang Ruso mula sa iba't ibang direksyon at binobomba ang mga daanan ng supply. Sa pagpupumilit na kontrolin ang Zenit, nanganganib ang mga tagapagtanggol nito na maipit at mahirapang makalikas. Ang pag-atras mula sa Zenit ay nagpapakita ng luhika ng digmaan sa ilalim ng pagkubkob. Ang pag-abandona sa matagal ng kuta ay mukhang pagkatalo, pero ang pananatili roon sa kabila ng pagkabihag ay madalas magdulot ng mas malalaking pagkalugi. Pinili ng mga komandante ng Ukranya na iligtas ang kanilang mga tauhan kaysa sa teritoryo, tinanggap ang agarang taktikal na kapalit-kapalit ng pag-iwas sa isang mapaminsalang resulta. Dahil dito, nakuha ng Rusya ang teritoryo, ngunit nawalan sila ng pagkakataon na wasakin ang malaking pormasyon ng Ukranya dahil sa pag-atras. Ang yugtong ito ng labanan ay nagbunga rin ng ilan sa pinakadramatikong ulat ng mga nasawi. Ayon sa mga pahayag na iniuugnay sa mga unit ng Ukranya, kabilang na ang ika-3 Assault Brigade, inilarawan nila ang labis na mabibigat na kaswalti ng mga Ruso at inakusahan ang halos ganap na pagkawasak ng buong brigada ng Rusya. Samantala, naglabas din ang mga pinagmumulan sa Rusya ng sarili nilang ulat ukol sa malalaking kaswalti at matinding labanan, pero hindi tiyak o ganap na napatunayan ang mga bilang na ito. Ang kanilang pagkakapareho sa ideya ng matinding kaswalti sa magkabilang panig ay nagpapakita ng tindi ng labanan sa panahong ito, kung saan ang mga puwersa ay nagtipon-tipon sa paliit na mga lugar at maging ang mismong paggalaw ay naging mapanganib. Pagsapit ng Pebrero, naging di maiiwasan sa Ukraine ang estratehikong tanong dahil ang pananatili sa Avdiivka ay hindi na nagdudulot ng mas malaking pinsala sa Rusya kaysa panganib sa mga tagapagtanggol. Ang natitirang mga daanan ng supply ay palaging nasa ilalim ng tuloy-tuloy na putok. Ang paglikas ay lalong nagiging hindi mapagkakatiwalaan at ang panganib ng pagkukubkob ay hindi na lamang teorya. Sa ganitong sitwasyon, ang tuloy-tuloy na laban para sa lungsod ay maaaring gawing trahedya ang magastos na depensa. Noong ika-17 ng Pebrero 2020, iniutos ng punong komandante ng Ukraine ang pag-atras mula sa Avdiivka at tahasang inilahad ang desisyon bilang isang hakbang upang iligtas ang mga buhay at maiwasan ang pagkukubkob. Ang utos na ito ay hindi nagtatapos ng labanan, kundi simula ng pinakamapanganib na yugto nito. Dahil ang pag-atras habang binobomba, lalo na sa isang lugar na puno ng mga drone, ay kadalasang mas nakamamatay kaysa sa simpleng pananatili sa trintsera. Mabilis na kumilos ang mga puwersa ng Rusya upang angkinin ang kontrol sa lungsod at inilahad ang pagkakabihag nito bilang isang malaking tagumpay matapos ang buwan-buwan ng labanan. Samantala, nagsimula ang mga unit ng Ukranya ng komplikadong pag-atras, kabilang ang rearguard na aksyon, kontra-atake para panatilihing bukas ang daanan at mabilis na kilos sa kabila ng banta ng artilyeriya at drone. Iniwan ang mga sasakyan kung saan hindi na sila makadaan, may ilang unit na tumakas ng naglalakad at sa ilang lugar ay naiwan ang mga sugatan dahil imposibleng mailikas sila. Hindi ito mga palatandaan ng pagbagsak, kundi ng malupit na realidad ng pag-atras sa ilalim ng matinding presyon.
Sa mga sumunod na araw matapos ang utos ng pag-atras, nagpatuloy ang labanan habang umaatras ang mga unit ng Ukranya at tinangkang guluhin ng puwersa ng Rusya ang kanilang pag-atras. Lumabas ang mga ulat tungkol sa pansamantalang pagkukulong, pagtakas sa gitna ng putukan, at magulong paggalaw sa mga wasak na kalsada at bukirin. Ang ika-3 Assault Brigade at iba pang unit ay mahalaga sa pagtatakip sa mga galaw na ito. Tinatanggap ang presyon at binibigyan daan ang mas malaking pag-atras ng mga puwersang nagtatanggol. Maraming nasawi at nasugatan sa yugtong ito kahit mahirap tantiyahin. Ang pagtitipon ng puwersa at matinding pambobomba ng artilyeriya at drone sa mga ruta ay nagdulot ng pagkalugi hindi lang sa labanan, kundi pati sa pagtatangkang lumikas, magpalit ng posisyon o magtipon muli. Ang pagkakaiba ng kaligtasan at kamatayan ay kadalasan nakasalalay sa tiyempo kaysa sa taktika. Dahil maaaring sarado na ang rutang na daanan sa gabi, pagsapit ng umaga, at ang paghinto para magpahinga ay pwedeng magdulot ng pag-atake. Pagsapit ng panahon na nakontrol na ng mga puwersang Ruso ang Avdiivka, ang lungsod ay nawasak na. Matagal nang nagsilikas ang mga sibilyan at wasak na ang mga infrastruktura. At ang lupain na dati nagbibigay ng depensang kalamangan ay isa na ngayong disyertong puno ng gumuhong mga gusali at butas-butas na mga kalsada. Nakamit ng Rusya ang layunin nito sa usaping teritorial, ngunit napakalaki ng naging kapalit. Ang pagkakabihag sa Avdiivka ay nag-alis sa mga Ukranyano ng matagal nilang posisyon malapit sa Donetsk at nagbigay daan sa Moscow na mag-angkin ng tagumpay matapos buwan ng matinding labanan. Gayunpaman, hindi nagdulot ng estratehikong tagumpay ang panalo. Pagod na ang mga puwersa ng Rusya, malaki ang nawalang kagamitan, at limitado ang kakayahan nilang samantalahin ang pagkakabihag sa operasyon. Ang mga puwersa ng Ukranya, bagamat bugbog, ay napanatili ang karamihan ng kanilang depensang tropa at umatras sa mga inihandang posisyon, pinatatag ang harapan sa halip na hayaang bumagsak ito. Sa usaping militar, ipinakita ng Avdiivka ang mga realidad ng makabagong digmaang pagkubkob. Ang artilyeriya at mga drone ang nangingibabaw sa lohistika at ang paglikas ang nagtatakda ng tatag. Ang matitibay na lungsod ay ginigiba sa loob ng mga buwan, hindi araw, at ang tagumpay ay sinusukat hindi lang sa nasakop na teritoryo kundi pati sa mga nailigtas na tropa. Para sa Ukraine, ang pagtatanggol sa Avdiivka ay nagdulot ng matinding gastos sa Russia at nagpabagal sa kanilang pag-usad, kahit na ang lungsod mismo ay nawala para sa Russia. Ang pagkakabihag sa Avdiivka ay may kapalit na naglimita sa maaaring sumunod, pagbagsak ng Avdiivka. Hindi nito tinapos ang labanan sa Donetsk o nalutas ang tunggalian sa silangang Ukraine. Ang nagawa nito, gayunpaman, ay linawin ang paraan na malamang na magtatakda sa mga susunod na labanan. Mabagal na pag-ipit, kontrol sa apoy sa mga rutang supply, sistematikong pagwasak ng depensibong lalim, at pag-atras bago maging ganap na pagkawasak ang pagkukubkob. Sa ganong diwa, ang Avdiivka ay hindi lang isang labanan, kundi isang huwaran para sa digmaang may pagkubkob. Bumagsak ang lungsod na ito na halos isang dekada rin. Hindi dahil sa kawalan ng lakas ng tagapagtanggol, kundi dahil mas mataas ang gastos sa pananatili kaysa sa paghawak dito. Salamat sa panunood ng video natin ngayon. Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ito, paki-like o mag-iwan ng komento sa ibaba. Lahat ng aming nilalaman, mula sa pananaliksik at pagsulat ng script hanggang sa pag-edit at pag-narrate, ay ganap na gawa ng tao, walang paggamit ng AI. Kaya kung gusto mong suportahan ang aming channel, mag-subscribe ka na at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kapag may bagong Wars of the World na video. Salamat sa panunood.